Kagabi, uminom kasama ang mga leader. Nalasing. Parang may kumakatok sa pinto. Tapos isang babae. Ang sumugod. Akala ko isang panaginip lang iyon. Sino ang mag-aakalang totoo ito? Sobrang uhaw. Siyaw yun. Bakit ganito kalaki ang bewang mo? Ikaw, siraulong ka. Sino ba talaga ang siraulo? Tumingin ka ng mabuti. Ito ang kwarto ko. Ang iyong kwarto. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kagabi, talagang aksidente ito. Pero, hindi ko talaga ito nais. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang mangyari yon. Ano naman? Dadalhin kita sa ospital. Nasaktan ka. Nasaktan. Ako. Hindi ako. Ito naman. First time mo ba ito? Hindi ba? Bakit hindi ko magagawa? Ikaw. May dalanggi ka na ba? Sige na. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakatungo pa? Kumuha ng lisensya. Tara na. Kumuha ng lisensya. Talagang mag-aasawa na tayo. Siyempre. Ang aking unang pagkakataon. Hindi ba't para sa aking asawa yon? Dahil kinuha mo ang aking unang pagkakataon. Magpakasal ka sa akin. Sandali. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Yang Yihan. Ilang taon ka na? 23 na ako. Nandito na. Nasa tamang edad na para magpakasal. Tara. Magsuot ka muna ng damit. Kaya nga. Ikakasal na ako. Congratulations, host. Matagumpay na nakabin. Asawa, nagdulot ng kapahamakan. At nakakuha ng gantimpalang sistema. Nakita si asawa Yang Yihan. Tagumpay sa pagtanong ng kapahamakan. Sinira ang itlog ni Li Cheng. Gantimpalaan ang may-ari. Zongshan Group Limited. 100% ng bahagi. Hindi lang basta may isang diwata na asawa. May buy one, take one pa. Kasama pa ang sistema. Anong araw ngayon na parang Diyos? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa panahong ito, mas mabuting huwag muna tayong makipag-ugnayan. Siyempre, mag-ingat tayo sa mga balita. Kahapon gusto kong lumabas at uminom. Pero may naglagay ng gamot sa akin. Bago pa man umabot ang gamot sa akin, sinipa ko ng malakas ang taong iyon. Kung hindi, nalaman ko na may naglagay ng gamot sa akin. Nga. At ang taong naglagay ng gamot sa akin, isa siyang isang mayamang anak ng mayaman. Kahapon, sobrang hindi ko siya binigyan ng respeto. Siguradong maghahanap siya ng paraan para maghiganti sa akin. Kung makita lang niya, na masyado kayong malapit sa akin, siguradong madadamay ka rin. Yung binanggit mong mayamang anak, tawag ba niya ay Li Sheng? Asawa, paano mo nalaman? Ganito, ibigay mo sa akin ang cellphone. Ang password ay 666. 666. Ibigay mo sa akin ang password. Wala kang takot na ibebenta kita. Siyempre, wala. Kasi asawa kita. Tawag na kanselado. Tawag na tala ngayon 11:04. Anong tala ito? Bakit Chuchian? May problema ba? Ang batang babae talaga. Hindi ba't isang tala lang yan? Ano bang dapat baguhin? Siyempre naman. Saan ka nakatira ngayon? Lumipat ako dito. Gusto mo bang makitira sa akin? Ito ay para sa pagtira kasama ko. Ngayon lang tayo. Pero kasal na tayo, di ba? Bakit hindi tayo pwedeng magsama? Kung ganito, pupunta na lang ako sa bahay mo. Ang ganda mo kasi. Siguradong maganda at mabait din ang roommate ko. Tayo na lang. Ayos ba? Sige lang.
Yung roommate ko, napakabait niya. Saktong makilala niyo siya. Pero, siksiyaw yun. Mas mahiyain siya. Ganito na lang. Sandali lang. Tatanungin ko siya kung anong opinyon niya. Anong klaseng tawag to? Ikaw kasi. Manatili ka na lang sa bahay mo. Naihanda na ang mga gamit. Sasakyan ko kayo para sunduin. Mas maganda rin ito. Sa mga susunod na araw, libre ako. Pwede akong maghanda. Dahil maglilipat din ako. Pero, pwede ka bang sumama sa akin? Ako na lang. Hindi na ako pupunta. May mga kailangan pa akong gawin. CJ, ayos lang. Babalik na ako. ₱56.3 bilyon. Bilyon. Ang galing. 390.2 bilyon yuan 2024 unang kalahating taon kita, 5 netong kita. 20,248 hindi lamang isa sa mga nangungunang 500 kumpanya sa bansa. Hindi lamang isa sa mga nangungunang 500 kumpanya sa bansa netong kita. Hindi lamang isa sa mga nangungunang 500 kumpanya sa bansa. Pangunahing produksyon at pagbebenta ng lithium battery. At pag-import at pag-export. Taunang kita umabot sa 56 na bilyon at 36 na milyon. Ako ang may-ari ng 100% ng Zhongshan Group. Ako ang buong presidente. Ganon kaastig ang sistema. Agad nilang binigay sa akin. Ganito kalaki. Ngayon ay, nakasuot ako nitong damit. Noong nakaraan, hindi na nila ako tatanggap. Ayaw ko nang mag-isip ng sobra. Unang pupunta muna ako. Magandang araw po, sir. Sino po ang hanap niyo? Hinahanap ko po ang inyong CA. Ito po. May I ask if you have an appointment? Wala. Tumawag ka lang sa kanya. Papasok siya sa akin. Sobrang mayabang naman ito. Ipagbigay alam mo sa presidente na makipagkita sa kanya. CJ. Pakiusap, maghintay ka sandali, Ginoo. Para sa seguridad. Tanungin natin si Ginoong Zhao. Ang tunog ng tawag. Araw-araw na lang. Biglang nagbago ang mga tao sa itaas ng kumpanya. Pinalitan ang mga board members. Walang nagpakita kahit isa. Sa mga nakaraang araw, ang boss. Kailangan mong pumunta sa inspeksyon. Kung may mali. Hello. Anong problema? Ginoong Zhao. May isang ginoo sa ibaba na gustong makipagkita sa'yo. May appointment ba kayo? Wala pong appointment. Bakit ka nandito nang walang appointment? Abala ako sa pagtanggap ng bagong chairman. Walang oras para makipagkita sa mga walang katungkulan. Pasensya na po, sir. Si Zhao siya. Sasabihin ko sa kanya. Ang pangalan ko ay Chuchan. Hands-free, Ginoong Zhao. Itigil ang tawag, nakakagambala ka, keyboard. Keyboard. Sabi ng lalaking ito kanina. Ang pangalan niya ay Chuchan. Ginoong Zhao, nakikinig ka ba? Anong sabi mo pangalan niya? Chuchan. Boss Zhao, anong nangyari sa'yo? Nakadisconnect. Anong nangyari? Sigurado akong narinig niya ng malinaw. Pasensya na, Ginoo. Baka abala ang presidente. Kung hindi, ikaw. Sino ang nagsabing wala akong oras? Bakit ganyan ka, hindi mo naintindihan? Tama lang ang sinabi mo kanina. Na hindi mo ginagalang si Director Chu. Si Director Chu. Talagang ikinalulungkot ko. Ito ang unang beses mo dito. Wala pang kaalaman ang reception. Tinitiyak ko. Hindi na mangyayari pa ito. Walang problema. Walang anuman. Ang hindi nakakaalam, hindi kasalanan. At saka, hindi ko kayo naabisuhan ng maaga. Tama ba? Salamat, Chairman Chu, sa pag-aalaga. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Ginoong Chu? Salamat, Ginoong Chu. Sige na, sige na. Ganito na lang. Sama mo ako para makita ang opisina ko.
Pakiusap, Ginoong Chu. Ginoong Chu. Sa opisina, naghanap na kami ng tao. At naayos na ito. Ang mga dapat palitan ay napalitan na. Mayroon pa ba kayong kailangan na ipapalit? Ang mga maliliit na detalye na ito, huwag na nating pag-usapan. Kaysa dito, gusto ko ring malaman ang tungkol sa kumpanya. Mga kamakailang sitwasyon. Ayos. Ito, handa na ako noon pa. Ito ang kasalukuyan ng mga proyekto ng aming kumpanya na isinasagawa. Ang huli ay ang mga pangunahing supplier na nakipagtulungan sa amin at ang listahan ng mga kasosyo. Juyuan Industrial. Ang kumpanyang ito ay ang supplier ng aming kumpanya ng materyales na pang-negative electrode. Ang boss ay si Li Cheng. Nakipag-ugnayan na siya sa aming kumpanya. Sa loob ng 3 taon, si Li Cheng ang naglagay ng gamot kay Yang Yihan. Si Lai Sheng, ang kanyang ama, ay ang may-ari ng Juyuan Industrial, tama ba? Ang liit talaga ng mundong ito. Ginoong Chu, may problema ba ang kumpanyang ito? Pakisiyasat na. Tungkol sa pakikipagtulungan sa kumpanyang ito. Para kay Ginoong Chu, ang kontrata namin sa Juyuan Industrial ay 1 beses sa 1 quarter. Ang kontrata para sa kwartong ito. Sobrang swerte. Matatapos na ito mamayang hapon. Kung walang aberya, dapat ay darating ang boss nila mamayang hapon para mag-renew. Ayos. Kaya sa susunod na kwarto, ang supplier namin ng negative electrode material. CJ. Lai Sheng. Kumusta? Mas okay na ba? Aalis na ako sa ospital na yon. Kung ngayon lang, hindi namin mapapatay yung maliit na mahal namin. Hindi ako apelyido Li. Si Yang Yihan at yung batang yon, kahapon sa kwarto, natulog ng 1 gabi. Umalis lang sila nang magkasama ngayong umaga. Sino mang humawak sa babae ko, gagawin kong iunuko siya ngayon. Li Xiao, yung babae na yon, pero sinapak niya ang sayo. Hindi ka babalak. Gumawa ng kahit ano sa kanya. Siyempre gagawin ko. Yung maliit na kuti na yon. Walang hiya. Hintayin mo, papatayin ko ang kanyang lalaki. Maaari pa tayong bumalik at ayusin siya. Nagpadala na ako ng tao para sundan ang batang iyon. Pumunta siya sa Zongshan Group. Zongshan Group. Ngunit ito ay isang kumpanya na nakipagtulungan sa atin ng ilang taon. Isang partner. Kahit nasa harap ng Zongshan Group wala itong magiging problema. Kahit na masaktan siya. Astig, Li Xiao. Tulungan mo akong bumangon. Wala nang kailangang baguhin. Ganito na lang. Si Ginoong Chu. Kaya ang pag-upo ng mga direktor sa susunod na buwan. Ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Tungkol sa mga kaugnay na bagay. Makipag-ugnayan ka sa akin mamaya. Sige, walang problema. Ikaw talaga, hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ano bang nangyayari sa inyo? Ginoong Zhao, nandito ka rin. Matagal na tayong hindi nagkita. May tanong ako sa iyo. Dala mo ba ang tao sa kumpanya? Anong ibig mong sabihin? Walang masyadong mahalaga. Ito ay tungkol sa mga maliliit na empleyado ng kumpanya nyo. Kinuha ang aking babae. Pumunta ako rito para makipag-usap sa kanya. Siya. Kumuha ng babae. Siya nga. Umaasa sa kanyang hitsura. Kinuha ang aking babae. Ngayon ay nandito ako para sa kanya. Magkalkula tayo. Ito ay tungkol sa amin. Ginoo Zhao, hindi mo na kailangang makialam. Hanggang matapos ang bagay. Akitin kita sa pagkain. Hawakan mo ang batang ito. Pumunta ang mga security. Paalisin mo siya. Li Xiao. Tulong. Hindi mo ba sinabing maganda ang relasyon mo kay Zhao Zong? Hindi ba? Medyo labis na yan, ah. Isa lang siyang ordinaryong empleyado. Tatawag ako sa tatay ko ngayon. Tumahimik ka nga. Ako at si Li Cheng. Wala kaming personal na ugnayan.
Karaniwan, kumakain kami. Para lang sa trabaho. Nandyan kaming mga manager. Nandyan din ang aking assistant. Maaari silang magpatotoo para sa akin. Saan bang kumpanya siya, si Director Chu? Mga mataas na opisyal ng Zhongshan Group. Mukhang walang apelyidong Chu. Magandang araw, Ginoong Zhao. Tatay. Bakit ka nandito? Tatay, dumating ka sa tamang oras. Hindi ba't maganda ang relasyon ninyo ni Ginoong Zhao? Kausapin mo ako. Yung grupo ng mga security guard na ito ay sobra na sa katakutan. Tumahimik ka. Ginoong Zhao. 3 taon na tayong nagtutulungan. Yung mga materyales na sinusupply ng kumpanya namin. Hindi pa kailanman nagkaroon ng mali. Ayos ka naman. Bakit bigla kang tumigil makipagtulungan? Kailangan mo namang magbigay ng paliwanag. Paliwanag. Nahihiya ka pang humingi ng paliwanag sa akin. Mas mabuti pang tanungin mo. Ang iyong mabait na anak. Ano ba talaga ang ginawa niya? Ikaw, anak na pasaway. Ano ang masasabi mo? Ano bang kalokohan ang ginawa mo? Tatay. Siyang masamang batang iyon. Ninakaw ang aking babae. Magkaibigan sila ni Zhao Yu. Tinulungan siya ni Zhao Yu. Hindi lang ako pinagtatawanan. Sinasaktan mo rin ako. Tumahimik ka na. Huwag ka nang mag-atubiling humingi ng tawad. At ito pa. Ito ang grupo namin, ang Zhongshan. Ang bagong nakaupong chairman. Kumusta, Chairman Chu? Ako ang hindi nakapag-aruga ng maayos sa anak ko. Tingnan mo ang aming kontrata. Kontrata. Kayo dalawa. Siyempre, mas maganda kung lumayo kayo. Gino Chu, pakinggan niyo po ako magpaliwanag. Ginoong Lee. Sinasabi po ni Gino Chu. Malinaw. Sa nakaraan nating pakikipagtulungan. Hindi na kita pipigilan. Sana maging matalino ka. Dalhin mo ang anak mo. Umalis na kayo agad. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Tay, kakagawa ko lang ng operasyon. Hindi pa gumagaling ang sugat. Hindi mo ako pwedeng saktan. Sasaktan kita, ikaw na walang kwentang anak. Naging pabaya. Walang sasakyan. Di kailangan pang sumakay ng taxi pabalik. Hindi pwede. Mayaman na ako ngayon. Kailangan kong bumili ng sasakyan. Talagang mahalaga ito. Hey, Zhao Yu. Ilipat mo sa aking personal na account. 200,000. Agad na ipaalam na may sasakyan na kukuha sa akin. Dalhin mo ako sa pinakamalapit na luxury car, 4 la shop. CJ. Nagpasya na akong bumili ng sasakyan. Isang malaking dahilan dito ay para tulungan si Yang Yihan na maglipat ng bagahe. Kumontak si Yihan sa pamamagitan ng larawan at nag-FaceTime. Gumawa. Hello. Asawa. Nasaan ka? Papunta na ako para sunduin ka. Totoo ba? Magpapadala ako ng lokasyon sa'yo. Studio apartment. Hindi ito malayo. Mga 20 minuto lang ang biyahe. Yang Yihan, talaga bang? Hindi ka nagbibiro. Ipakita ko sa'yo. Kakakilala lang natin ng 24 na oras. Hindi pa nga. Tapos naglakas loob ka na makipag-ano sa kanya. At kumuha pa ng lisensya. Ano bang pinagsasabi mo? Sandali lang. Sobrang gwapo ba siya at sobrang mayaman? Gwapo siya. Pero sa pera, dapat. Hindi masyadong mayaman. Kung walang pera, anong gusto mo sa kanya? At saka pa, ngayon ay nasa isang paa ka na sa industriya ng libangan. Mga bagong gupit sa industriya. Maraming nakahanda. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Huwag masyadong mag-focus sa detalye. Sapat na ang mahal ko siya. At saka, siya ang unang lalaki ko sa aming lugar. Ang mga babae, dapat ikasal sa unang lalaki. Ayos na. Muling mong ipromote itong kautusang makaluma. Akyat na ako ng reklamo. Yung mga libro mong ito sa loob ng maraming taon. Talagang nabasa mo. Sa tiyan ng aso. Hoy, mahal.
Nandito ka na ba? Pumasok ka na. Dito. Nandito ako. Ang simple ng suot mo. Totoo ngang mahirap ka. Kung ganito ka pa rin magsalita, magagalit na ako. Para sa isang lalaki, galit ka pa rin sa akin. Itong bagay na ito, bakit ang dami nito? Bakit hindi? Itapon natin ang ilan. Bibili na lang ako ng bago para sa'yo. Ayos lang ang mga bagay na ito. Bakit natin itatapon? Saka naman. Hindi mo alam kung gaano kamahal ang mga produktong pampaganda. Kaya mo bang bilhin? Nakarinig ako kay Yang Yihan kahapon na binanggit ka. Ikaw yung kanyang magandang kaibigan na may mabuting puso, di ba? Hindi pa alam ng puso na maganda ang taong ito. Nakikita ko na. Huwag kang mag-isip na sa ilang matatamis na salita ay matatanggap na kita. Hindi ganun kadali. Uuna na ako. Kung sakaling manakit siya sa'yo, tawagan mo lang ako. Bakit pa kayo umupa ng sasakyan? Mahal ang sasakyan na to. Pwede tayong tumawag ng van para ilipat ang mga gamit. Akin ang sasakyan na to. Ito. Iyong. Huwag mo nang alalahanin. Mabilis, sumakay ka na. Kinaroroonan. Hindi ba tayo pauwi? Bakit bigla tayong nandito? Bobo. Walang bahay, saan ka makakakuha ng tahanan? Tama ang sinasabi mo. Pero dito, ay sa Jinchen Huafiu. Halos ganun na nga. Kailangan ng 100,000 bawat metro kwadrado. Ilan ang kailangan na pera niyan? Ang galing talaga ng asawa ko sa matematika. Pero, ako ay marunong magtipid. CJ. Sige na. Sino ang tutulungan mong maghanap ng bahay? Siyempre, para sa amin mismo. Nandito lahat sa mga brochure ng iba't ibang uri ng bahay. Pwede ninyong tignan kung gusto ninyo. Ayos. Mas mahal ang isang set kaysa sa isa pang set. Pero mas maganda ang isang set kaysa sa isa pang set. Tingnan mo ito. Maganda ito. Benta. Wala ng tubig. Pakidagdagan ng tubig, please. Uminom ka na lang ng sarili mong ibuhos. Anong klaseng ugali to? Kanino ka nagpapakita ng ganitong mukha? Kailan ba ako nagpakita ng ganitong mukha? Ikaw ang nagkamali ng tingin, di ba? Dito ka lang para makiinom. Para bang ikaw ang sinasamba dito? Talagang mahirap ang buhay at mababa ang ambisyon. Hindi mo alam kung gaano kakalakas. Bakit ganito ang pagsasalita mo? Tawagin mo ang manager nyo. Pasensya na. Hindi ngayon nandito ang manager namin. At saka, ang manager namin. Hindi naman basta-basta lang. Kung gusto mong makita, makikita mo. CJ. Hindi ka tatawag. Kung ganoon, tatawagin ko ang iba. Kayo ngayon ay makakapagtawag sa manager. Sino ang unang tumawag? Ang komisyon ko sa order na ito ay para kanino man. Hello, manager. Pumunta ka dito, mabilis. Huwag nang tumawag, putulin mo na. Sila ay dalawang mahihirap na tao. Lumayo ka. Sino ba ang hindi makipag-away sa pera? Ito ay isang malaking apartment. May komisyon na 100,000, Ginoo at ginang. Darating ang aming manager sa loob ng 5 minuto. CJ. Kaya ang komisyon na ito. Hindi ka naman talaga tanga para maniwala na kayang bumili ng bahay ng 2 taong ito, di ba? Bakit wala kang kahit kaunting pangunawa?
Walang duda na bawat buwan, nasa ilalim ang mga benta. Hindi ito walang dahilan. Tumahimik ka na. May reklamo ang mga customer. Nagmamadali ka pang paalisin sila. Ikaw na rin ang pinakabenta. Tama ba? Anong ingay ang ginagawa mo? Ano ito? Ayaw niyo na bang magtrabaho? Kayo ba ay narito para bumili ng bahay? Ano ang tingin niyo sa nakita niyo kanina? May gusto ba kayong bahay? Kung wala, maari akong magrekomenda sa inyo ng ilang magagandang bahay. Huwag na. Nakapili na kami ng paboritong bahay. At saka yung pinangako ko sa iyo kanina. Sa komisyon na ito, sa iyo na. Ngayon, puntahan mo na kami para mag-online signing at paglilipat ng titulo. Impossible. Paano ninyo kayang bilhin ang mga bahay dito? Tiyak na may problema dito. Bilang isang ahente ng real estate, hindi sapat ang pagiging profesional. Maging ang pinaka-basic na etika sa trabaho ay wala. Pabayaan ang bisita. At itaboy pa ang bisita. Manager. Ako. May kalahating buwan ka pa. Bago matapos ang iyong internship, di ba? Simula bukas. Hindi ka na kailangang pumasok. Manager. Huwag akong tanggalin. Ang titulo ng bahay sa loob ng 3 araw. Ipapadala ko sa inyo. Maaari nang lipatan ang bahay ngayon. Narito ang susi. Kaya't tayo ay ang ganda naman ng bahay na ito. Asawa. Ano ito? Nakakabit na ako sa isang mayaman. Hindi ako mayaman. Mukhang gusto mong makasama ang mayaman. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ito nangyari. Kahit anong mangyari, sa buhay ko, ikaw na ang napili ko, at kailangan mong malaman. Nakasal na tayo, at may sertipiko na tayo. Kaya, kahit na gusto mong umatras, hindi ka na makakaatras. CJ. Dahil lumipat na tayo, dapat may bagong simula. Bumili tayo ng mga gulay, at magluto. Nasa ganitong oras na. Ano pang bibilhin nating gulay? Mag-order na lang tayo ng pagkain. Hindi pwede. Ang isang karapat-dapat na asawa ay hindi pinapayagang pabayaan ang kanyang asawa na kumain ng takeout. Asawa, sinasabi ko sa'yo, napakasarap nito. Ito ang paborito kong merienda. Hindi ko akalain na may binebenta dito. Ibigay ko sa'yo. Asawa. Unang beses kumain. Talagang medyo hindi ako sanay. Chewin mo ng mabuti. Mas masarap habang chewin. Totoo. Hindi mo ako niloko. Ikaw ang asawa ko. Paano ko naman maluloko ka? Kaya ako, subukan kong uyain pa ng kaunti. Yung, huwag mo nang ipilit sa akin ang ganitong bagay. Hayaan mo akong asawa mo. Mabuhay ka ng 2 taon pa. CJ, kung ayaw mong kumain, huwag ka nang kumain. Umupo ka. Hintayin mo ako. Gagawan kita ng pagkain. Siguradong masarap ito. Asawa. Talagang walang paghahambing. Walang sakit. Kumain ng lutong ginawa niyang Yihan. Ang bagay na ito ay talagang mukhang maganda. Asawa. Bakit hindi? Mag-order na lang tayo ng takeout. Dito ka umupo. Asawa. Bakit?
Masyadong mabagal ang pag-order ng takeout. Paano kung magsimula ka sa akin ng dessert bago ang pagkain? Anong ginagawa mo? Chushen, huwag nang magpanggap sa social media. Ngayon ka na lang nahuli. Galit na galit ang manager. Diretso na akong tinanggal. Ayaw ko na ng mga gamit ko. Pabebentahin na lang niyan ang janitress. Huwag mong akalaing nagnakaw ng isang larawan at akalaing sa kanya na ito. Kahit na gusto mong magbitiw, kailangan mo munang ipasa ang mga gawain mo. Kung hindi, huwag mong asahan na ibabayad ko sa iyo ang sahod mo sa buwang ito. 4,000. Naghahanap ng mga pulubi. Sarap. Nakablock na. Magaan na ang pakiramdam. Sobrang pagod na ako sa ganitong buhay. Kung hindi dahil sa pagprotekta sa boss sa alak, hindi ko rin makikilala si Yang Yihan. At wala sanang ganito ngayon. Ganito ang mga araw. Pero yung mga araw na kailangan mong magtrabaho ng todo para pigilan ang inom, habang tumatanggap ka lang ng sahod na pang-araw-araw. Sobra na. Ito na siguro ang mga araw na dapat mong maranasan. Ang galing mo na talaga. Matagal ka nang nakapirma, di ba? Hindi ka pa rin makahanap ng tao. Kagabi, yung tao mula sa Van Cleef & Arpels. Nakipag-ugnayan sa studio. Para sa brand ambassador. Alam mo ba, gaano kalaki ang pagkakataong ito? Pasensya na, Sister Shuran. Hindi. Van Cleef & Arpels ay isang malaking tatak. Yung ganito mong makulay at eleganteng hitsura ang kanilang gusto. Kung maganda ang pagtutulungan natin, maari tayong magtagal sa kontrata. Pag sumikat ka na, sasaya tayo pareho. Nagkamali ako, Shuran ate. Hindi ko rin ito sinasadya. Kahapon, nagkaroon ng kaunting aksidente. Kaya hindi ko natanggap ang tawag. Ngayon umaga, hindi ba't nagmadali ako dito? Sa pagkakataong ito, hindi na kita pagbabayarin. Ngunit kailangan mong pangako sa akin. Ganitong mga bagay, hindi na dapat mangyari. Naiintindihan. Si Shuran ang pinakamaganda. Hintayin mo ang tao mula sa brand na darating para pumirma ng kontrata. Huwag kang magsalita ng walang ingat. Sundin mo ang aking mga galaw. Sundin ang utos. Ginoong Song. Ito si Yang Yihan. Tingnan mo ang kanyang larawan. Talagang nakakabighani. Mas maganda pa siya sa personal. Ito ang punong disenyo ng Van Cleef & Arpels. Ngayon ang pinaka-bestseller ng Van Cleef ay ang seri ng Desire for Flowers, na siya ang nagdisenyo. Hindi mo ba sinabi dati na talagang gusto mo ito? Magandang araw, Ginoong Song. Ang seri ng Desire for Flowers na dinisenyo mo, talagang gusto ko. Pero kasi, hindi kayang bilhin. Anong sinasabi mo? Walang anuman. Ang magandang alahas ay dapat ipares sa magandang babae. Basta makipagtulungan ka sa kumpanya namin. Ang mga alahas ng seryeng pagnanais ng mga bulaklak ay pwede mong isuot. Talaga. Ayos lang iyon. Kasal na ako. Balak kong ayusin ang kasal. Ganun. Sa aking kasal. Gagamitin ko ang alahas ng kumpanya nyo. Ikaw ay kasal na. Nakasulat sa datos na binigay mo sa akin. Hindi ba nakasulat na hindi kasal? Ano ba ang sinasabi ni Yang Yihan? Kakatapos mo lang mag-graduate isang buwan, di ba? Kailan ka nagpakasal? Shuran, ate. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ka ba maganda ang mata? Bakit ka palaging humihikbi? Wala akong problema. Bilisan mo at sagutin ang tanong ko. Alam ko. Ang bagay na ito ay napakabigla para sa inyo. Bigla rin ito para sa akin. Kakatanggap ko lang ng lisensya kahapon. Hindi pa kami kasal. Sige na. Tapos na ang ating pagkikita. Dito na lang tayo magtatapos. Huwag ka nang umalis. Walang pag-uusap tungkol dito. Ang ating pagtutulungan. Song. Huwag kang umalis. Asawa si Yang Yihan, si Yan-ho. Sinira ang studio. Nakipagtulungan sa Van Cleef & Arpels.
Gantimpalaan ang Van Cleef & Arpels. 80% ng bahagi. Talagang nasa bahay lang ang tao. Ang bahagi ay bumagsak mula sa langit. Ayos lang. Bakit naman tanungin pa ulit ang tungkol sa problema? Nasaan ka na? Asawa ko. Parang nasira ko ang isang bagay. Nalaman ko na. Alam mo na ba? Maghintay ka lang. Hindi ba't sinira nito ang pakikipagtulungan sa Van Cleef & Arpels? Ngayon, ako na ang malaking may-ari ng Van Cleef & Arpels. Sinasabi ko kaya, kahit na si Yang Yihan ay hindi ang asawa ko. Hindi dapat. Siya, ang Diyos ng kayamanan, ay magdusa. Van Cleef & Arpels. Itinatag na mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ang nakaraang may-ari ay ang Changfeng Group. Ngunit kalaunan ay naging independyente. Kahit na hindi kasing galing ng Zhongshan Group. Pero itinuturing pa ring may potensyal. Hello, Manager Chen. Ikaw ay Chu Chen. Kaya pala si Director Chu. Magandang araw, Director Chu. Bakit ka tumawag sa oras na ito? Mayroon bang kailangan ipagawa? Ang kumpanya ay kasalukuyang naghahanap ng isang spokesperson. Dapat alam mo na, di ba? Alam. Si Director Song ay may gusto sa isang bagong artista na kakasimula pa lang. Ang pangalan niya ay Yang Yihan. Dapat bang maghanap ako ng pagkakataon para makilala niya kayo? Hindi na. Palitan ang tagapagsalita. Hindi na ito pipirmahan. Palitan ang tagapagsalita. Hindi na pipirmahan. Song Yayun, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Kumatok ka sa opisina ko. Hindi mo ba nakita na ako ay kasama? Tanungin mo siya. Bakit kailangan palitan ng endorser? Ayos. Ayos lang. Bakit bigla na lang kailangang palitan ng endorser? Ano pa bang dahilan? Nag-asawa na siya. Ano ang pangunahing inaalok ng aming brand? Ganda ng sobrang yaman. Pagkatapos ikasal, ang babae ay mabilis na tumanda. Naging makaluma at mangmang. Hindi ba nito sinisira ang ating imatag ng tatak? Narinig mo na, di ba? Tingnan mo. Palitan natin ang endorser. Kailangan talagang palitan ng endorser. Walang mahanap na angkop. Sabihin mo sa kanya, huwag palitan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang makipagtalo sa akin? Sabi ni Ginoong Chu, huwag palitan. Sino si Ginoong Chu? Mayroon tayong shareholder sa kumpanya na may apelyidong Chu. Noong nakaraang 2 araw, 8% ng mga shares ay nakuha na ni Ginoong Chu. Hindi mo alam. Ngayon alam mo na. Kakausapin ni Ginoong Chu kanina. Sa hinaharap si Yang Yihan, ang magiging tagapagsalita ng ating kumpanya. Sa susunod na 20 taon, mag-sign ng mahabang kontrata at itataas pa ang sahod ng 20%. Kung may mga opinyon ka, maari mong personal na kausapin siya. Sabi mo, tungkol sa bagong dating na si Director Chu. Ano kaya ang iniisip niya tungkol kay Yang Yihan? Maganda siya, totoo. Pero kasal na siya. Bakit siya nandyan pa? Hindi naman siya gumagawa ng ganito, di ba? Naisip mo na ba na ang asawa ni Yang Yihan ay si Ginoong Chu natin? Ibig sabihin, siya na ang ating may-ari. Hindi ko naman sinabi yan. Kung sakaling may lumabas na chismis, tatanungin kita. Shu at Shuran. Alam ko na mali ako. Nauunawaan ko ng mabuti ang kaseryosohan ng sitwasyon. Nangangako ako. Hindi na maulit. Alam mo, sa kumpanya namin, mayroon tayong mahigit 10 artista na nakasign. Ang pinakaimportante sa akin ay ikaw. Yung tao mula sa Van Cleef & Arpels. Nang makipag-ugnayan sa akin, agad kong ipinadala ang iyong larawan. Doon. Sabihin mo nga kung ano ako para sa'yo. Hindi ba sapat na? Sapat na. At Shuran, ikaw ang pinakamabait sa akin.
Alam mo bang nasira mo ang mga bagay? Alam mo ang mawala? Ang endorsement ng Van Cleef & Arpels. Gaano kalaki ang nais mong mawala? Kaya mo bang bayaran? Ako. Talagang alam kong nagkamali ako. At Shuren. Pasensya na. Kung hindi. Mula sa akin. Bawas sa sahod. Ako. Alam ko talagang nagkamali ako. At Shuren. Pasensya na. Kung hindi, bawasan mo ako. Sa sahod. Hanggang sa walang hanggan. Hindi mo rin kayang bayaran. Sabihin mo sa akin, bakit ka mag-aasawa? Hindi ba sinabi sa iyo ni Ate John dati na ang pakikipag-date, kailangan report sa kumpanya? Nasabi na yon. Bakit hindi ka nakikinig? Walang sinabi ang kumpanya tungkol sa kasal. Kailangan din itong report. CJ. Sino ang magiging asawa mo? Tao ba siya sa industriya? Mayaman ba siya? Ang pangalan niya ay Chuchan. Hindi siya tao sa loob ng bilog. Mayaman ba siya? Parang hindi siya masyadong mayaman. Pero hindi rin siya mahirap. At saka, napakabait ng taong ito. Kakakasal ko lang sa kanya. Bumili na siya ng bahay para sa amin. Ano ang mga pangalan nating dalawa? At saka, kamakailan lang para makakuha ng pera para sa bahay. Araw-araw siyang nagtitipid. Sabihin mo sa akin, may laman ba ang utak mo? Na parang inidoro. Alam mo ba, ano ang iyong katayuan? Kahit na gusto mong magpakasal, dapat kang humanap ng mayamang anak ng mayaman para magpakasal. Mas mabuti yon kaysa sa ngayon. Talagang pinapagalit mo ako. Ngayon, bibigyan kita ng 200. Ang una. Ngayon, agad-agad akong makipaghiwalay. Kaya't pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Ikaw. Unang opsyon. Ngayon, agad-agad akong makipaghiwalay. Makipaghiwalay. Hindi pwede. Kaya't pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Ikaw. Director Song. Ano yun? Gusto mong makipagpirma kay Yang Yihan ng kontrata ng matagal. CJ. Sister Shuren. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Natakot ako. Ikaw ba ay nakipag-ugnayan sa brand ng pribado? Hindi naman. Wala akong ginawa. Ano sa palagay mo sa akin? Sige na. Ipagpapaliban na lang natin ito. Lumabas ka muna. Okay. Hoy, Ginoong Wang. Yung bagong shareholder ng Van Cleef & Arpels. Ano bang background niya? Ano? Yang Yihan. Gusto niyang maging ating may-ari na po. Pakiusap, pasukin si Yang Yihan. Sister Shuren. Ako po. May nagawa na ba akong mali ulit? Pumasok ka na muna. May libreng oras ka ba ngayong gabi? Meron. Kung may libreng oras ka na, gusto kong anyayahan ka at ang asawa mo. Nakapili na ako ng lugar. Sa Spring Banquet. Pero bakit? Gusto mong imbitahan ako sa pagkain? Kasal ka na nga. Hindi ka ba dapat magdiwang? Maging iyong sariling boss. Ano namang masama sa pag-imbita sa iyo ng pagkain? Pero, hindi mo naman sinabi iyan kaninang umaga. At Shuren, hindi mo naman balak na patawag ang asawa ko. Tapos makaharap mo siya. Magsalita ka ng harapan at hikayatin kaming maghiwalay. Masama ba akong tao? Huwag kang mahuli mamayang 7:00. Naiintindihan ko. Magsimula ka na. May oras ka ba? Gusto tayong imbitahan ng boss natin na kumain. Bakit tayo imbitahan na kumain? Sinasabi na ito ay para sa ating kasal na pagdiriwang. Pagdiriwang. Mukhang isang handaan ito, di ba? Yung matalino na si Kinshuran, tiyak na may masamang balak siya. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Siguradong pupunta ako.
Pagsasalo-salo sa tagsibol. Hindi ko narinig ang pangalang ito. Sa Shanghai Building. Iyon ay nasa ibang distrito na. Siyempre, magkakaroon ng traffic sa rush hour. Ito ba ay hindi? Ang grupo ng klasiko sa kolehiyo dati. Bakit biglang naging masaya dito? Hindi ka makaka-schedule, ang restoran na ito ay tinatawag na Spring Banquet. Hindi ka makaka-schedule, ito ang pinaka-elite na pribadong restoran sa Magic Capital. Ito ang pinaka-elite na pribadong restoran sa Magic Capital. Kung walang reservation, hindi ka papansinin ng may-ari. Kayo mga ordinaryong tao, hindi talaga kayo makaka-schedule. Tara, magpakita tayo sa mga tao, Brother Dong, ang galing mo. Pagkatapos ng graduation, magmamana na ng negosyo. Makikita rin tayo, dalhin nyo kami para makakita ng mundo. Dalhin nyo kami para makakita ng mundo. Spring Feast. Ito ba ay hindi yung pupuntahan ko? Tama bang parehong lugar? Sun Xiaodong. Yung dati dahil kay Zaolin. Kasama ko ang mayamang anak ng mayaman. Sakto lang. Talagang magkaaway ang landas natin. Hindi nakakapagtaka na hindi mo kami tinanggap bilang kaibigan. Dahil ayaw mo talagang makipagkaibigan. Akala ko ayaw mo lang magpanggap. Alam mo ba kung ano ang hitsura ng tunay na mayaman? Ano ang itsura nila? Tulad ni Dong Jie, isang pagkain, ay katumbas ng isang taon ng sahod mo. Itong mga basura. Noon, mahirap ako. Pero ngayon, kaya pa kayong ipasakay sa ulo ninyo. Pasensya na. Kakatapos ko lang kumain dito. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Hindi kaya pinalitan lang yung larawan. O baka online lang yung kuha. Chu Chen, ang arte mo naman dyan. Si Dong Jie nasa Spring Banquet nga. Gago ka talaga sa pagsisinungaling. Hindi ka ba natatakot na mabuking? Mukhang hindi tayo nagkita ng 1-2 buwan. Kaibigan, umunlad ka na. Dahil nandito tayo sa Spring Banquet. Bakit hindi tayo uminom ng 2? Asan ka bang kwarto? Kung gusto nyo talagang magpakasakit, sige, tutulong ako sa inyo. Langit at lupa. Anong kalokohan ito? May mga patakaran ang silid ng Spring Banquet. Karaniwang bukas ito para sa mga ordinaryong bisita. 3 antas lamang ang pinapayagan. Silid na may 4 na karakter. Kung wala ka, ng tiyak na pagkakakilanlan at katayuan, hindi talaga makakakuha. Katulad ni Dongko namin. Ang reservation niya ay sa Sanchar. Kasama ang bulaklak sa tubig. Tungkol dito, di mo siguro alam, di ba? Hindi. Alam. Hindi ko alam kung bakit nagkukunwari pa. Grupo ng mga nagmamagaling na payaso. Asawa. Anong pinapanood mo? Wala naman. Hindi ka ba yung ano? Yung nag-arte sa mga drama sa palasyo. Ito ang boss ko, si Qin Shuran. Ikaw si Chu Chen. Mas gwapo kaysa sa inaasahan ko. Medyo mas maganda pa. Ikaw ang boss ng asawa ko. Akala ko isang magandang babae lang. Gino Chu, tungkol sa Van Cleef & Arpels. Kailangan ka namin, salamat sayo. Kung hindi dahil sayo, hindi makakakuha ang pamilya namin kay Yang Yihan ng ganitong malaking endorsement. Kaya nga, hindi dapat ibigay sa ibang tao ang mga benepisyo. Dapat sariling endorsement. Siyempre para sa sariling asawa. Kayo, ano ba talaga ang sinasabi nyo? Wala naman kaming sinabi. Ginoong Chu, mag-order na tayo. Kayo, medyo kakaiba talaga kayo. Kayo, ano ba talaga ang sinasabi nyo? Wala namang sinabi. Kayo, talagang medyo kakaiba. May samosa pala ang tindahang ito. Orderin mo ito. Sobrang masarap. Kung gusto mo, mag-order ka pa. Kayo na ang mag-usap. Pupunta lang ako sa banyo. Narito na ang malaking eksena. Nasa langit at lupa ang kwarto. Sandali lang, magpapanggap akong nagkamali ng pinto. Kakatok ako. Titignan kung nandyan si Chu Chen. Nasa loob ba siya? Diretso sa mukha. Mabagsik si Dong Jie. Hayaan mo siyang magpanggap. Ikaw ay.
Tunay na si Kinshuran. Talagang pwedeng makatagpo ng celebrity dito. Siguradong wala si Chuchan. Ito ang kwarto ni Kinshuran. Magandang araw. Sister Shuran, pwede ba kitang papirmaan? Sister Shuran, pwede ba kitang papirmaan? Wala akong dalang papel at lapis dito. Medyo mahirap magpirma. Ay, walang problema. Maghihintay na lang ako na kumuha ng waiter. Nakakainis talaga. Akala ko maganda ang privacy dito. Pero naharang pa rin. At Shuran, dahil nagkita tayo ng ganito, nandito rin ako para kumain. Paano kung mag-share tayo ng mesa? Pasensya na. May bisita akong inimbitahan na kumain ngayon. Maaaring hindi ito maginhawa. Pwede ba sa susunod? Siyempre, malaki naman ang private room. Kahit madagdagan ako, walang problema. Huwag kang mag-alala, Shuran. Ako na ang bahala sa gastos ngayong gabi. Ikaw kasi. Waiter. Order this one again. Mainit ka ba o malamig? Ako na ang mag-aalis ng jacket mo. Mama, nagmahal ako. Ang ganda ng babae na yon, sobrang ganda niya. Ayaw kong maniwala, ayoko maniwala. Si Chuchan, para lang kumain dito. Tingnan mo ang suot niya. Saan naman siya mukhang mayaman? Siguradong waiter siya. Kilala niyo ba siya? Kilala. Kaklase ko siya noong high school. Hindi ko akalain na ganito kaswerte. Nakita ko siya dito. Pero naman, nasa serbisyo siya dito. Dumadating siya para kumain. Bakit ang babaw mo naman? Kaklase ko. Hindi mo ba nakikita na gusto kong kumain kasama si Shuran? Kasama si sister. Hurry up at kunin mo na ang isang set para sa akin. Mga bagong pinggan at kubyertos. Sino ang sinasabi mong ikaw? Sino ang nagsabi sa'yo na kunin mo ang gamit pangkainan? Yung waiter dito. Hindi pa pwedeng kunin ang gamit pangkainan. Kailangan ko pang kunin mismo. Ang mga mata mo. Kung hindi pa rin ito gagamitin, pwede nang direktang mag-donate. Ang gwapo ng asawa ko. Anong tingin mo sa kanya? Isa siyang waiter. Pero ikaw, sa tingin ko sa'yo, ikaw talaga, parang walang klase na waiter. Hindi tama. Tulad mo. Patayin ang ilaw. Siguro ay pwede nang mag-arte. Alam mo ba, kung sino ang kausap mo? Ang magandang babae na ito ay asawa ni Chuchan. Talagang kumakain si Chuchan dito. Naku, nakakahiya na. At Shuran, ano po ang nais nyo? Alam mo ba, sino ang kausap mo? Ang magandang babae na ito ay asawa ni Chuchan. Talagang nandito si Chuchan kumakain. Naku, nakakahiya na. At Shuran, ano po ang maitutulong ko? Ang taong ito ay nagtanong tungkol sa aking silid. Agad mong paalisin ang taong ito. Paalisin mo siya. Ginoo, ang silid ng Chen Shangrenjian ay kay Ate Shuran. Hindi ka welcome dito. Pakiusap, umalis ka na. Hindi ako alis. Bakit ako alis? Niloloko mo ako. Kung hindi, dapat ka munang pumunta sa ospital. Tingnan mo ang isip mo. Bumalik ka at kausapin ako. Kung gusto mo ngayon, na gumawa ng gulo dito, hindi ka pakakawalan ng aming boss. Wala akong pakialam kung sino ang boss mo. Bumalik ka at sabihin sa boss mo na huwag nang makipag-ugnayan sa ganitong tao. Diretso na lang siyang i-block. Si At Shuran. Yung kanina. Totoong kaklase mo nga. May ganitong isip. Hindi naman kapaki-pakinabang na kaklase. Talagang ikinadidismaya. Asawa. Sa mga kaklase na katulad nito sa hinaharap. Kapag nakita ko, sisigaw agad ako. Tama, Ginoong Qin. Sa nakalipas na kalahating buwan, hindi siguro marami, no? Gusto kong humingi ng 2 linggong bakasyon sa kanya. Magpaalam. Siyempre, walang problema. Nag-honeymoon ba kayo? Wala namang pagmamadali sa honeymoon. Gusto ko lang siyang dalhin pabalik. Para makilala ang mga magulang ko. Sa kabila ng kasal namin. Medyo nagmadali kami. Hindi alam ng mga magulang ko. Ang tungkol dito. Saktong-sakto. Kailangan siyang dalhin pabalik para makilala siya. Nga. Mahalagang bagay ito. Dahil gusto mong dalhin siya sa bahay. Kaya, iusob na lang ang mga susunod na gawain. Salamat, Ginoong Qin.
Nanay, bukas susunduin kita. Tingnan mo kung paano ang bago kong bahay. Ang ganda. Katatapos lang tumawag ng kapatid mo. Sabi niya, bukas ay dadalhin niya ang asawa niya. Baka pwede tayong pumunta sa bahay niyo. Okay ba? Pero Chuchayana, yung girlfriend ng kapatid mo, nagsasama na ng 6 na buwan. Ikaw na kuya, hindi ka naman pwedeng mahuli. Sige, hindi ako mahuhuli. Pagdating mo bukas ipakikita ko sa iyo ang asawa ko. Asawa? Kailan ka nagka-girlfriend? Bakit hindi ko alam? Hindi girlfriend. Asawa. Tayo pareho. May certificate na tayo. Anak. Hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Sandali lang. Hindi ka ba naloko ng isang pyramid scheme? Nakaloko ka ba? Kamakailan lang, umunlad ang mga paraan ng pyramid scheme. Pinatarget ang mga magaganda at batang babae. At nag-aasawa para makuha ang tiwala. Tapos, binabansot ka na nila. Nanay, bawasan mo ang panonood ng mga hindi mapagkakatiwalaang bagay. Ayos ba? Hindi na ako magsasalita. Sige, tapos na. Bilisan mo, bilisan mo. Ipakita mo na sa amin. Ano ang itsura ng manugang? Ito ang aming pamilya. Ang magiging manugang namin. Lolo, mabilis na kumpirmahin mo. Parang nananaginip ba ako? Ito ang aming anak na babae na magiging manugang. Ipapakilala ko sa inyo. Ang pangalan niya ay Yang Yihan. Magandang araw po, mga tito at tita. Ako po si Yang Yihan. Maaari niyo po akong tawagin Yang Yihan. CJ. Pakiusap. Halika. Kumain muna kayo ng prutas. Ngayon, ako ang magluluto ng pagkain. Papasukin ang manugang sa galing ng nanay. Nanay, walang nagmamadali. Bumalik na lang siya. Ano pang dadalhin na regalo? Sayang ang pera. Sobrang mahal naman ito. Nanay, ito ang iyong manugang, na personal na pumili para sa'yo. Gusto mo ba? Gusto ko naman. Nanay, alam ko. Natatakot ka bang hindi ito maginhawa dalhin? Huwag kang mag-alala. Ganito. Sa loob ng ilang araw habang namimili ako, bibili ako ng 2 set para sa'yo, na bagay sa kanyang mga damit. Naniniwala ako, na kapag sinuot mo ito, tiyak na nakakaakit ng lahat. Sabi mo nga, matanda na ako, pero nakakaakit pa rin. Mas bagay siguro sa mga matatanda. Hindi tama. Anak, ano ang tawag mo sa akin kanina? Nanay. Pupunta na ako para ipakete ang regalo mo. Palitan ang red envelope. Sige po, Nay. Sasamahan kita. Tatay. Tingnan mo ito. Ano to? Buksan mo at tingnan. Larawan ng mga ibon na sumasalubong sa Phoenix. Ito ang pangunahing gawa ni Ginoong Shen. Ikaw, batang hayop. Saan mo ito nakuha? Siyempre, binili ko ito. Binili. Kailangan ng hindi bababa sa ilang milyon. Kayang bilhin mo ba? Akala mo ba ang anak mo ay nag-aksaya ng panahon sa Magic City? Sa loob ng maraming taon. Kumusta? Sanay ka na ba? Siyempre, sanay na ako. Sobrang mabait ng mga magulang ko sa akin. Anong klaseng lugar ito? Bakit tayo nandito? Paano nandito ang mga magulang mo? Retirado na ang mga magulang ko. Nais nilang hindi masyadong komportable sa bayan. Minsan lang sila makapunta dito sa kuya ko. Anyway, alis na ako after day. Makikisama sa kanila. Siguradong hindi ko kakayanin. Xiao Sheng, bumalik ka na. Matagal na kitang hindi nakikita. Miss na kita. Yila the way. Ito ang girlfriend ko. Ako si Chu Sheng, ang kuya ni Chu Tian. Si Yang Yihan, ang asawa nyo. Kumusta po kayo? Kumusta po, ate? Ang hirap. Gusto nyo ba akong tumayo habang nagsasalita? Ikaw at ang girlfriend mo. Mag-usap dito. Ako at ang bayaw ko. Pupunta kaming tulungan si nanay. Sige na. CJ,
Ikaw na rin ang tumulong. Di ba't napag-usapan na natin? Gusto mo bang magpakita? Saka na, may mga tao namang pupunta. Hindi ako makakapasok kahit anong gawin ko. Pumunta ka na rin at tumulong. Hindi ba't napagkasunduan natin? Gusto mo bang magpakita? Saka na, may mga tao namang pupunta. Hindi ako makakapasok kahit anong gawin ko. Mas mabuti pang hindi na lang ako pumunta. Nandito na kayo, Xiao Sheng. Halika, maglibot ka. Ang malaking apartment ng kuya mo. Yung bahay na binili niya. Hindi nyo ba alam? Itong malaking apartment ay bagong bili ng kuya mo. Hindi ko alam. Sigurado ka bang mali ang pagkakaintindi mo? Sigurado ka bang ikaw ang tunay na anak niya? 1,200,000 lang ang monthly allowance mo. Sa buhay. Pero binibili pa niya ng malaking apartment yung kuya mo. Hindi pa ako nakakita ng isang pamilya na ganito kaiba ang trato. Sa 2 anak. Zhang Yu. Nang bumalik ka sa bahay ko, palagi kang naghahanap ng kapintasan. Maaari bang maging medyo normal? Ang mga magulang ko ay nagtatrabaho ng mabuti para palakihin ako. Palagi silang patas sa akin. Hindi ko kailanman pinagdudahan. Anong sinasabi mong malaking patad? Hindi ko talaga alam. Pagkatapos ng kolehiyo ng mga bata, yung ibinigay kong pera, pati kay Xiao Sheng mas marami pa. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang talaan ng transfer sa WeChat. Kapag bumibili ka ng sasakyan o bahay, siguro diretsyo na kayong magbibigay ng bank card. Hindi rin naman kita papahirapan. Basta ngayon, bigyan nyo kami ng 300,000. Hindi na namin ito aksyonan. 300,000. Zhang Yu. Dapat may hangganan din siya. Hindi mo ba nakikita na ginagawa ko ito para sa'yo? Kung hindi nyo maibibigay yung 300,000 sa akin, ngayon na maghiwalay na tayo. Hindi na kailangan si Zhang Yu. Kung talagang gusto mong maghiwalay, maghiwalay ka na ngayon. May mga bagay na gusto kong ipaliwanag. Dapat mong maintindihan. Ang pera ko, hindi galing sa pamilya ko, kundi nakuha ko ito pagkatapos kong mag-graduate. Sa pamamagitan ng stocks. Kasama na ang Zhongshan Group at Van Cleef & Arpels. Ako ang bumili niyan gamit ang perang ito. Pwede mong search online. Ang galing mo naman. Anong kalokohan yan? Xu Qian at Tong ay matatag na nagsusuri sa iba't ibang industriya, nagpapakita ng kalakaran at lakas ng mga high-end na leader. Xu Sheng, bakit hindi mo sinabi sa akin na sobrang galing ng kuya mo? Kahit papaano mag-ina tayo. Huwag ka nang manloko sa akin mula ngayon. Tama na, Zhang Yu. Kakatapos lang naming maghiwalay. Huwag ka na, Xu Sheng. Hindi ito para sa akin lang. Sa pagkakataong ito, bumalik ka sa bahay at samahan mo ako. Hindi ba tungkol sa pagpapakasal ang usapan? Bukas-bukas pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau. Kunin na natin ang sertipiko, okay? Zhang Yu. Noong nakaraan, paano ka mag-isa? Wala akong pakialam. Pero dahil lang sa ginawa mong iyon kanina, sa attitude mo sa aking pamilya, hindi kita mapapatawad. Umalis ka na. Pupunta ako para bumili ng ilang bagay para sa iyong hipag. Pumunta ka na lang at tumulong kay nanay. Mom at Dad, saan pumunta si Yang Yihan? Masama ang loob ng kapatid mo. Sabi ni Yang Yihan, gagawa siya ng masarap na pagkain para sa atin ngayong gabi. Dapat sana ay iniwan ko na lang siya para tumulong. Ayaw niya. Kami 3. Lumabas lang kami para maglakad-lakad. Mga magulang, dadaling ko kayo sa restaurant. Magbaon tayo ng ilang ulam para kainin sa bahay. Kahit ano pa man ang husay ni Yang Yihan sa pagluluto, iyon ay isang piraso ng kanyang puso. Makinig kayong 3. Kahit anong mangyari kay Yang Yihan, anuman ang lutuin niya ngayong gabi, kung masarap o hindi, kailangan niyong purihin. Naiintindihan? Anong nangyari? Asawa. Dumating ka na sa wakas. Kakasindak mo sa akin kanina. Ayos ka lang ba? Binabati ko ang misis na si Yang Yihan sa kanyang kapalaran. Gantimpala sa host ng pinakamagandang kakayahan sa pagluluto. Sobrang galing. Wala naman akong problema. Kaya, nabasag lahat ng mangkok. Hindi ko sinasadya. Okay lang ako. Kaya,
Nabasag lahat ng mangkok. Hindi ko sinasadya. Lungsod. Bakit ganyan ka kaingat? Nasaktan ka ba? Wala namang masama sa akin. Pero, nung nagluto ako kanina, nilagay ko lahat ng gulay sa kawali. Bigla na lang umapoy ang mga gulay. Nilagyan ko ng tubig ang ibabaw ng kalan. Ilagay mo dito, kaya't lumalaki ang tubig habang ibinubuhos. Hindi tama. Hindi ko natatandaan na. May tubig sa ibabaw ng kusina. Anong kulay ng bote? Anong kulay ng tubig? Isang basong bote lang. May tubig sa loob. Kung kulay, klaro ito kapag maliit. Sa ibabaw ng basong bote, may label, Bodong Bata. Iyan ay cooking wine. Alam ko na. Saan ba dito ang pag-apula ng apoy? Parang nagdagdag pa ng apoy. Sige na, sige na. Itong asawa. Kahit na muntik ng sunugin ang kusina. Napakaganda talaga. Sa susunod na mga apo, tiyak na maganda ang mga mukha. Makinig kayong mabuti. Mahalang mga bagay sa mansyon. Mag-ingat kayo. Huwag hawakan. Huwag babasagin. Huwag babagsakin. Kahit ibenta kayo, hindi kayo kikita ng pambili. Tama. Okay. Magsimula tayo sa pag-uulit ng dula. Mahalang mga bagay sa mansyon. Mag-ingat kayo. Huwag humawak. Huwag ibagsak. Kung mababasag. Kahit ibenta kayo, hindi ko kayang bayaran. Ayos. Magsimula tayo sa pag-uulit ng dula. Bakit ka umaakyat? Inutusan ako ni Kapitan Zhao na umakyat. Pumunta sa opisina niya para kunin ang isang dokumento. Bakit? Kailangan ko bang ipaalam pa sa iyo ang ganitong bagay? Sige, mabilis kang pumunta kay Kapitan Zhao. Ihatid mo ang dokumento. Naantala ang mga gawain ni Kapitan Zhao. Kung hindi, hindi ko kayang akuin yan. Ito ang iyong dokumento. Maaari bang makita ko ito? Bakit ko ito ipapakita sa iyo? Magdagdag ng salita. Nasira mo ang vase. Parang mali yata yung linya mo. Ito ang profesional na ahente. Sobrang maaasahan nila. Hindi ko na kailangang makialam. Sobrang nakakabore ang araw na ito. Totoo nga. Yung mga big shot online. Abala sa mga schedule na sobrang dami. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Asawa si Yang Yihan, si Yan Ho. Sinira ang vase na may disenyo ng dragon ng King Yongzheng. Gagantimpalaan ang Dongsheng Mansion. Sa wakas ay tinanong na si Ho. Ang mahal na bagay na ito ay nasira. Siguradong hindi kayang bayaran ng grupo. Si Yang Yihan, ang tanga niyang bata. Hindi alam kung anong itsura niya ngayon. Dahil sa takot. Kailangan kong magmadali at tingnan. Hindi tama. Ang mahal na bagay na ito ay nasira. Hindi kayang bayaran ng grupo. Yung tanga na si Yang Yihan, hindi niya alam kung ano na ang itsura niya ngayon na natakot. Sa sobrang takot. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta agad para tingnan. Director. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ito ay isang King Yongzheng. Vase na may disenyo ng dragon na may mga sanga. Kailangan ito ng hindi bababa sa 3 milyon. Ano pa ang magagawa? Tawagan si Qin Shuran. Director. Hello, Ginoong Qin. May malaking nangyari. Sinira ni Yang Yihan ang antigong bagay. 30 milyong. Pakiusap, dumaan ka na dito. 30 milyong. Tingnan mo kung may oras ka dito. Dumaan ka ba? Pag-usapan natin ang tungkol sa kabayaran. Paparating na ako. Pag-usapan ang usaping kompensasyon. Director. Nagkamali ako. Anong pakialam mo kung nagkamali ka? Makakabawi ba ang vase na ito? Maaari bang bumalik ito sa dati? Pero hindi ko talaga alam. Ang mahal naman ng dekorasyong ito. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko kayang bayaran. Director. Hindi naman ako pupunta. Sa kulungan, di ba? Sinabi ko na sa'yo ng ilang beses. Ang mga bagay dito. Mahalaga, mahalaga talaga. Parang pinapakinggan mo lang ang sinasabi ko na walang halaga, ha? Bahala ka na. Walang kinalaman ang production team dito. Asawa ko, nagtaka ako ng husto. Baka magpakasal na lang tayo ngayon. Maghugas ako ng kamay sa usapan. Ako na lang mag-isa. Ginoong Qin, tiyak na may kabayaran. Si Yang Yihan ay tao mo. Sa aming panig, nagawa na namin ang aming tungkulin sa paalala.
Kaya't ang buong responsibilidad ay nasa Ginoong Qin. Tiyak na may kabayaran. Si Yang Yihan ay iyo. Nasa panig namin ito. Nagawa na namin ang aming tungkulin na magbigay ng paalala. Kaya't ang buong responsibilidad ay nasa. Ang sinasabi mo ay tila napakalabis naman. Kaya, ano ang gagawin natin? Ako ang magbabayad. Anong ipambabayad mo? Sahod ko ang ipambabayad ko. Anong silbi ng sahod mo? Anong nangyayari? Ipaalis mo siya sa akin. Ginoong Chu. Ikaw ba ang tinawag niyang Yihan? Asawa. Anong nangyari? Ginoong Chu. Sinira niyang Yihan ang isang bote na nagkakahalaga ng 30 milyon. Alam mo na ba ito? Tingnan mo. Sinira na. Hindi naman ito malaking bagay. Ginoo Chu, ang ibig mong sabihin ay, plano mong magbayad ng danyos para sa bulaklak na lola. Siyempre. Nang mabasag ang bulaklak na lola, siyempre, kailangang magbayad. Ang sinasabi mo, hindi ko pa narinig. Sino ang sa sariling bahay? Naghuhulog ng sariling bagay at kailangan pang bayaran. Ang mga bagay sa Dongsheng Mansion, pwede mong basagin. Tinitiyak ko mula ngayon. Walang sinuman ang naglakas loob na pumutok. Akala mo sa bahay nyo lang yan. Nagmamayabang ka. Dong. Ang Dongsheng Mansion ay iyong villa. Nga. Akin yan. May problema ba? Ginoong Jiang. Katatapos ko lang makipag-usap sa iyo sa telepono. Tungkol dito, ikinalulungkot ko rin na nangyari ito. Ngunit tiyak na bibigyan kita ng kasiyasyang paliwanag. Hindi ba? Sinabi ni Ginoong Chu na makipag-ugnayan ako sa iyo. Katatapos lang. Ang Dongsheng Residence ay binili na ni Ginoo Chu. Ngayon ay pag-ari na niya. Hindi kaya? Talagang ang Dongsheng Residence ay pag-ari ng pamilya Yang. Ang awkward naman nito. Ginoong Chu, akala ko ay isang hindi pagkakaintindihan. Yang Yihan, sobrang hindi ka makatarungan. Paano mo nagawa ito? Hindi mo man lang sinabi sa akin ng maaga. Anong sasabihin? Hindi ko rin alam. Kaya itong bagay na ito. Asawa. Anong sa tingin mo ang dapat gawin? Baka itatapon ko yung vase sa bahay namin. Bahala na. Sige na, kalimutan na lang. Mag-shoot ka pa ba? Mag-shoot. CJ. Sige, ituloy niyo lang ang pag-shoot. Okay. Walang anuman, huwag niyo akong alalahanin. Kung ano ang dapat, yun na lang. Asawa. Sobrang smooth ng shooting ko ngayon. Sa mga nakaraang araw. Dito sa eksena. Mukhang tapos na. CJ. Pagtitipunin ko ang buong cast at crew. Kain tayo ng seafood. CJ. Na-late ka ah. Akala ko nga'y maaga akong gigising. Pero sa tingin ko, mas mahalaga ang matulog ng maganda. Kung hindi maganda ang balat ko para sa makeup. At hindi rin maganda sa kamera. Mabilis, tingnan mo ang mga salita. Magsisimula na ang eksena. CJ. Yang Yihan, andito na ang asawa mo. Asawa ko. Kasama na siya. Kahapon lang namin nalaman. Ang balitang ito. Sobrang tanga niya naman. Ang pinakamahalagang bagay sa isang artista ay ang kabataan. Kakatapos lang niyang mag-graduate, nagpakasal na at nagkaanak. Ano pa ang natitira sa kanyang kinabukasan? Hindi lang si Yang Yihan ang nagpakasal. Ang asawa niya ay gwapo at mayaman pa. At sobrang bait pa niya sa kanya. Gwapo at mayaman. Sister yon. Talagang asawa ni Yang Yihan ay isang taong sobra sa pagmamahal sa asawa. Kahapon ay nag-invite siya ng cast para kumain ng seafood. Ngayon ay muling nagpadala ng mga baon na may Sichuan flavor. Itong Sichuan flavor, hindi talaga kami nag-deliver. Siguradong may dagdag na bayad na. Nasaan si Yang Yihan? Nasa itaas. Hindi ko rin alam kung saan talaga. Alam mo na, yung mga kwarto sa itaas ay mga bawal sa amin. Sobrang hindi siya marunong sa mga patakaran. Sinabi na nga na hindi pwedeng pumasok sa kwarto sa itaas. Hindi dapat pumasok. Bakit siya naglalakad-lakad ng walang pakialam? At yon. Hindi ka dumating kahapon. Kaya siguro hindi mo pa alam.
Dongsheng Mansion. Sa bahay ni Yang Yihan yon. Hindi tayo pwedeng maglakwatsa ng basta-basta. Pero nasa sariling bahay sila. Hindi pa rin pwedeng magpasaway. Ang Dongsheng Residence ay kay Yang Yihan. Sa totoo lang, ari-arian ng asawa ni Yang Yihan. Kakatapos lang nilang bilhin kamakailan. Yon, alis na ako para kumain. Paano naman pwedeng mangyari yan? Yon, ate. Yang Yihan, nandito ka pala. Sabi ko kasi kakain na. Bakit hindi kita nakita? Ang ingay sa baba. Pwede ba akong makisama sa inyo kumain? Sige, pumasok ka na. Kinhua, itong mga mesa at upuan pati na rin ang mga dekorasyon sa dingding. Hindi mo talaga makikita sa merkado. Lahat ito ay mga antigong bagay. Kahit na itong mga bagay sa silid na ito, hindi bababa ang halaga sa 100 milyon. Yunjae, umupo ka na. Ito ang kanyang asawa. Hindi lang siya gwapo. Mas maganda pa ang kondisyon ng balat niya kaysa sa mga batang lalaki na naka-makeup sa industriya. Asawa. Huwag ka nang manigarilyo. Kumain ka na. Tama nga. Ito si Ate Yang yun. Siya ang pangunahing bida sa aming palabas. Magandang araw, Miss Yang. Ginuchu. Mas maganda pa rin makita kaysa marinig ang maraming sabi. Mas gwapo ka pa kaysa sa mga sabi-sabi. Mas gwapo ka pa kaysa sa inaasahan namin. Yang Yihan. Kaya pala ang aga mong nagpakasal. Nakapag-asawa ka na. Kung meron lang ako, ganyang kagwapong asawa. Matagal na sana akong nagpakasal. Ganun ba? Ganun din ang iniisip ko. Magaling pa rin ang paningin ko. Okay. Kumain ka na, ate yon. Magpalitan tayo ng contact information. Sa susunod, ako ang treat sa'yo. CJ. Halika, iskan kita. 1010. Enger. Chu, magdagdag ka rin. Sige, magkasama tayong kumain sa susunod. Talagang gusto kong ipaalala sa kanya na dalhin ang basura kapag umalis. Yang Yihan. Paano kayo nagkakilala? Mahirap sabihin. Basta't isang pagkakataon lang. Kumusta kayo ng asawa mo? Gaano na kayo katagal na magkakilala? Hindi pa umabot ng 1 buwan. Hindi pa matagal. Asawa ko. Dinala pa ako sa bahay para makilala ang mga magulang. Hindi pa umabot ng 1 buwan at nagpakasal na. Mukhang hindi mahirap ang lalaking ito. Madali lang siyang makuha. Malayo sa labas, marahil may iba pang emosyon. 1 minuto ang nakalipas, bukas sa Springsea Road ang pila para mamili, 1 sandali lang 3 tao, 1016. Anong nangyari? Yang Yihan. Yung Yang yun sa grupo nyo. Palagi ba siyang ganon ng kalaya? Yang yun. Di ko narinig na siya'y ganon ng kalaya. Pero kung pag-uusapan siya, sinasabi ko sa'yo, mahal. Talagang pangit ang kanyang pag-arte. Sobrang pagod ako ngayon. Alam mo ba? Kasama ko siya sa eksena. Kung hindi siya natatawa, nakakalimutan naman ang linya. 1 eksena lang naman yun. Inaral ako buong maghapon. Naisip ko lang, nakakainis. Sige na. Tama nga. Tanging ako lang ang nakakaalam. Natulog na ba si Kuya Chu? May problema. 123. May problema ba? Sabihin mo na kay Yang Yihan. Hindi naman. Teacher, okay, Kuya Chu, good night. I clear ang chat history. Video at audio call. Tanggalin ang contact. Bakit natapos ang palabas na ito? Matapos ang 2 buwan ng pagkuha. Isang maikling serye lang ito. Sapat na ang 2 buwan ng pagkuha. Asawa, magbihis ka na. Sama ka sa akin sa after party. Ang inyong after party. Pupunta ako sa Kian. Hindi ba ito hindi angkop? Ano ang hindi angkop dito? Kilalang kilala mo ang mga taong iyon. At saka si Ate Shuran. Ay pupunta rin na yon. Tama nga. Yang yun. Sabi rin niya gusto ka raw niyang makita. Bakit siya makikipagkita sa akin? Hindi ka ba natatakot? Kukunin niya ang iyong mahal na asawa. At agawin siya. Hindi ako natatakot.
Dahil alam ko kung anong klaseng tao ang asawa ko. Pinakaalam ko. At saka, sinabi na niyang yon, na gusto niyang makipagkita sa'yo. Gusto lang niyang makiangkla. Sa aura mo. Yung tanga na to. Nabenta na. Siguro tulungan pa siyang magbilang ng bayad. Di na lang ako titignan na lang muna. Baka naman may nanakit na naman sa kanya. Sasama ako sa'yo. Sige, magbihis ka na. Okay. Ginoong Chu, para sa iyong walang kapantay na sakripisyo. Para sa aming grupo. Ginoong Chu, sa ganitong masayang araw. Uminom ka lang ng ganito. Hindi ka pa ba uminom ng kaunti pa? Para mo akong pinapalabas na inuman. Binabati kita ng may kabutihang loob, pero ikaw pa ang nagbintang sa akin. Sister yon, medyo sobra na to. Wag na tayong magsalita. Nagawa ko na. Nakatingin kayong lahat. Ako ba ang gumawa? Tingin ko, kayo ang gustong magsama-sama. Para bulin ako. Ginoong Chu, may hawak akong script kasama si Director Song. Pareho kaming may script. Kung sakaling mag-invest kayo, alin sa mga script ang pipiliin nyo na investan? Magandang pareho ang mga script. Napakaganda ng dalawa. Kaya naman, dalawa ang ibinoto ko. Totoo. Ang paglagda sa kontrata ay maliit na bagay. Ngunit bago yon, mayroon akong kaunting kahilingan. Naiintindihan. Ang galing ng pag-arte ni Yang Yihan. Ang pangunahing tauhan ng palabas na ito ay bagay na bagay sa kanya. Dapat siya ang gumanap dito sa palabas na ito. Yang Yihan. Ngunit sa mga bagong artista, siya ang pinakaimportante para sa akin. At, ang imahe ng pangunahing tauhan sa palabas na ito, hindi ba't para sa kanya ito? Sadyang ginawa para sa kanya. Walang iba kundi siya ang nararapat sa pangunahing papel. Ito ang gusto kong marinig mula sa inyo. Sa hinaharap sa industriya ng aliwan, walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na pahirapan ka. Mga kaibigan, pasensya na. Pasensya na, nagpakita ako ng kawalang galang kanina. Ginuchu. Kakalang ko lang pong naisip ng mabuti. Nagkamali ako kanina. Sana ihuwag mong alalahanin ang maliit na bagay na ito. Ako na lang ang magpaparaya. Humihingi ako ng tawad sa'yo. CJ, kain tayo. Uminom tayo. Halika. Tara na. Halika. Tagay. Ginoong Chu. Sandali lang. Pagkatapos kong ihatid si Yang Yihan, susundan na kita. Ayaw na. Ako na ang magdadala sa kanya pauwi. Nasa kwarto ko lang malapit kay Ginoo Chu. At kay Yang Yihan. Ito. Sige, kung ganon. Salamat po sa abala. Walang problema. Hindi na abala. Ako na ang bahala. Ginoo Chu. Huwag kayong mag-alala sa akin. Tinutulungan lang kita. Babalik lang tayo sa kwarto. Sige na, Kuya Chu. Nakarating na tayo. Kwarto 404. Ang kwarto ko ay 403. Kuya Chu, lasenggo ka na. Maaaring nagkamali ka ng tingin. Ito pala ang kwarto mo. Pumasok na tayo. Pumasok muna tayo bago mag-usap. Ito ay hindi aking kwarto. Kuya Chu, talagang gusto kita ng totoo. Hindi ako naniniwala. Sa mga panahong ito, ikaw sa akin. Wala man lang damdamin. Alam ko ang nangyari ngayon. Maaaring may pagkakamali ako. Pero dapat naman ay bigyan mo ako ng pagkakataon na humingi ng tawad. Chushen, kung ganyan ka, na walang utang na loob, huwag mo nang sisihin ako. Asawa. Gising na, gising na. Nasa trending ka na. Tingnan mo. Sino ito?
Hindi ba? Siyang yun nga. Maagang maaga siya ngayong araw. Nagpadala lang siya ng isang maliit na sulat. Sabi niya, noong kagabi. Iyon sa kanya. Ano yun? Sino ba talaga siya? Malinaw na siya. May masamang balak sa akin, di ba? Kaya kagabi. Ano ba talaga ang nangyari? Tumawag sa akin si Ate Shuran. Ang dami niyang tawag. Ngayon, ang dami nang nagmumura sa iyo online. Kagabi. Halos magtagumpay siya sa akin. Buti na lang andyan ka, asawa ko. Lumaban ng may lakas. Asawa. Sisi ko. Sisi ko na hindi kita naprotektahan. Hindi na ako makainom ng ganitong karaming alak. Alam ko ba, ikaw isang lalaki. Napakadelikado naman ng pag-inom ng alak. Walang anuman. Ayos ba? Tingnan mo ito. Hoy! Ito ba ang hotel? Narito ang kwarto 403. Tulungan mo akong retrieve yung keys sa koridor ng hotel noong gabi. Sa ika-4 na palapag ng hotel. Pasensya na po, sir. Ayon sa regulasyon, hindi pwedeng tignan ang CA. Maliban na lang kung ma-retrieve ito. Kuya, bakit hindi mo sinabi kanina? Gusto mo ng surveillance sa ika-4 na palapag, di ba? A-adjust ko na ito. Anong nangyari? Yung surveillance sa ika-4 na palapag. Nawawala na. 1,000,000. Maaari bang ayusin? 1,000,000. Maaari bang ayusin? 1,000,000. Kuya, gagawin ko agad. Hahanap ako ng technician. Sa loob ng 36 na oras. Ipadala mo sa akin ang video. Magdadagdag pa ako ng 100,000. Garantisadong matatapos ang gawain. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang boss na si Song ay sobrang-sobra na talaga. Ipapakiusap ko sa kanya na tumulong. Anong sinabi niya? Sabi niyang ninakaw ang kanyang Weibo account. Hindi lahat ay nagkukunwaring patay. Tingnan mo ang Weibo ni Kim Shuran. Mas naniniwala siya sa kanya kaysa sa ibang mga lalaki. Huwag nang ipagtanggol ang mga ganitong lalaki, umalis na agad. Hindi alam ng iba sa mga babae, huwag nang ipagtanggol, repost, umalis na. At Shuran. Talaga namang para sa atin siya. Diretso niyang hinarap siyang yon. Hindi lang siya matapang, kundi dala niya pa ang buong artista sa studio para share. Ngayon, si Kim Shuran na ang naging pangunahing target. Hindi pwede. Kailangan din akong makisali sa laban. May relasyon ka kay Kim Shuran, huwag mong akalain na hindi alam ng iba, ang babae, 102. Hindi. Hindi ba Tuesday ngayon? Bakit ang daming walang magawa nitong mga tao? Kaya nilang siraan ako. Itong mga tao. Mga tauhan iyang yun na espesyal na inarkila. Mga tauhan. Kung gusto niyang sumikat, susuportahan ko siya. Si Yeye. Talaga namang walang hiya ka. Nang aabuso sa ibang tao. Tapos walang hiya pang nagtatanong ganyan. Nakakapagod ang ganitong sitwasyon, imungkahi mong bigyan ng Oscar. Ano na ang ginawa mo? Talaga namang walang hiya ka, Yeye, hindi mo ba alam ang totoo sa sarili mo? Ikaw na may apelyidong Chu, talaga namang walang hiya, huwag na ngang makisali, sobrang sama ng pakiramdam. Asawa, tingnan mo. Sumagot siyang yun sa'yo. Huwag umiyak, siya ang mali, hindi ikaw. Nandito ang mga kaibigan mo, hindi karapat-dapat ang ganitong tao. Sister Zhang, huwag mag-alala. Sa kamay ni Chu Chen, kung may mga tiyak na ebidensya. Maging ganito pa rin ba ang sitwasyon? Lalo na ngayong buwan. Tumaas ako, ha? Mahigit 3 milyong followers. Walang dapat ipag-alala sa kasikatan ngayong buwan. Ayos na yon. Ayos lang iyon. Pero talagang gwapo si Chu Chen. Kung naging successful noon, talagang makakatulog siya kasama niya isang gabi. Magandang bagay din yon. Magbasa ka pa ng mas marami. Maaaring maibalik ang sisi. Matagal ka nang mali ang akala sa'yo, sobra akong nagsisisi. Pasensya na, pare, nagkamali ako sa'yo noon. Hindi tapat ang puso, karapat-dapat kang manatiling single. Mabawi ang pagkakamali, magandang bukas pa ang hinaharap. Kailangan kong maghain ng kaso laban sa babae. Hindi na ako susunod sa uso, may aral na ako. Hindi mo ba sinabi na tinanggal na ang lahat ng video? Para makapagpahinga ako. Hindi mo ba sinabi na tinanggal na ang lahat ng video?
para makapagpahinga ako. Kung ipapadala ni Chushan ang video, magsusumbong ako sa pulis. Anong silbi niyan? Lahat ng kailangang tingnan ay natapos na. Napatid si Wei. Sa tingin ko, wala nang lugar para mag-public relations. Kung hindi mapapasa ang usapin na ito, maaaring mapatay ka ng penalty. Huwag kang mag-alala muna. O di kaya, gagawa tayo ng ilang peking video. At ipapakalat ito. Sabihin na ang video ni Chushan ay peke. Sa isang oras, wala pang video. Kaya hahanapin ko si Chushan. Makikipag-usap ako sa kanya tungkol sa mga kondisyon. Bakit ka tumatawag sa akin ngayon? Anong layunin mo? Chu-chen, hindi rin naman kita sinaktan ng anumang malaki. Sa mga nangyari noon, humihingi ako ng tawad sa'yo. Pero yung video mong pinadala ay nakasira sa akin. Pwede ka bang? Ngayon, hinahanap mo ako para lang humingi ng tawad. Chu-chen, sige, magbigay ka ng kondisyon. Basta't mapapatawad mo ako. Hindi natin maipaliwanag sa telepono. Mas mabuti kung magkikita tayo sa isang coffee shop. Pag-usapan natin ng maayos. Marunong ka bang mag-live stream? Live stream? Anong balak mo? Naisip mo na ba ang mga kondisyon mo? Naisip ko na. Anong mga kondisyon? May ilang tanong akong gusto sanang itanong sa'yo. Kailangan mong sumagot ng totoo. Ano ang tungkol kay Yang Yun? Sagot ka sa telepono. Sagot na sa telepono, tanga. Nakasilent ang cellphone. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung wala kang pagkakataon. Maaari kitang pagbigyan. Sa usapan natin dalawa, huwag mong sasabihin sa iba. At huwag kang mag-record. Sige, itanong mo na. Hinahanap mo ako. Dahil gwapo ako. Bahagi rin ng dahilan ay dahil sa tingin ko na ikaw ay gwapo at mayaman. Sa palagay ko, kapag naging kasintahan kita, hindi ko na kailangang maglingkod sa mga maliit na mahal. Ganito mo sinasabi sa mga tagapagbigay mo ng pera. Naintindihan ko na. Umalis na tayo, asawa. Chu-chen, hindi mo ba ako pinangakuan? Hindi magre-record. Na-record na ba siya? Wala kaming ni-record eh. Swerte lang namin na naibahagi namin ang aming pag-uusap ng live. Ano? Apelyido na Chu. Wala kang magandang kapalaran. Mas mabuti pang huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Dapat mo nang pag-isipan kung paano ka makakatakas. May mga tao nang nakakilala sa coffee shop na ito. Yung bumugbog sa'yo, maaaring nasa daan na. Ako na lang ang pupunta. Bakit kailangan ng ganitong malaking regalo? Ang kumpanya namin, kailan nagkaroon ng ganitong patakaran? Chudong, huwag kang magalit. Ngayon ang asawa. Talagang napakaganda. Salamat po. Pero, sa suot ko ngayon, hindi kaya ikahiya ang kumpanya, di ba? Hindi. Ang alahas na ipapakita namin ay naipadala na ng mga staff. Sa booth, itong isa ay espesyal na inihanda para sa ginang. Tamang-tama para sa suot ng ginang. Hayaan mong isuot ko ito sa'yo. Ang ginang na ito ay lumabas na may suot na kwintas na ito. Tiyak na magiging usap-usapan. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, maganda rin ito. Susunod, inaanyayahan ang kinatawan ng fan ki jewelry. Yan he. Yang Yihan. Ang ganda naman nito. Ang estilong ito
Siyempre, ito ang pinakamaganda. Na estilong nakita ko sa nakaraang 10 taon. Si Yang Yihan ay pwedeng maging ganito kaganda. Hindi nakapagtataka na ang kanyang asawa. Ay nahulog kay Yang yun. Na napakatatag sa pagtanggi. Magandang araw sa lahat. Ako ang kinatawan ng Frank Jewelry. Yang Yihan, mula ngayon, inaasahan ko ang inyong suporta. Tumayo ka sa gilid. Nakatakip ka sa aking kamera. Asawa, may gulo. Nabasag ang isang 10 milyon na halaga. Na jade ball mula sa Hessian. Isang toneladang napakahusay na raw na bato. Mukhang ayos lang. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Dadalahin kita para magpalit ng damit. Yakapin mo ang leg ko. Chudong. Kaninang ginang, ay pinadala kami ng estatwa na yon para sa eksibisyon. Ng jade na mangkok, nabasag niya. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Chudong. Maraming tao sa lugar. Lahat ay nakita ang iyong asawa na nahulog. Kahit na hindi niya sinasadya. Ngunit ang pagkawala na ito, sinabi ko bang hindi ako magbabayad? Ngayon, agad mong hanapin. Ang taong tumulak sa aking asawa. Kanina. Unahin nating ayusin ang bagay. Bago pag-usapan ang bayad. Haoji, pumunta dito. Ikaw. Ako ang tagapag-endorso ng Xinyuan Jewelry. Kaya, hindi mo ba gustong ipaalam sa akin na humingi ako ng tawad? At magbayad din? Sabi ko nga, itinulak ko lang siya ng bahagya. Nagsusuot siya ng napakataas na takong. At hindi naman siya nag-ingat. Kaya siya nahulog. Wala namang kinalaman sa akin. Yung salitang iyon, ikaw ba mismo ang nagsabi? Oh. Personal niyang sinabi. Malinaw na aksidente ito. Pero, sa kabiguan ng kanyang kalagayan, nadulas ang Ginoo, at nabasag din ang mga bagay. May responsibilidad ang tatlong panig. Nire-recommenda ko, na kayo tatlo, bawat isa ay may responsibilidad sa isang bahagi. Nire-recommenda ko, na kayo tatlo, bawat isa ay may responsibilidad sa isang bahagi. Malinaw na siya mismo ang nagkamali. Bakit mo pa ako sinisisi? CJ. Ang ganda ng Ice-type Emerald. Ginoong Chu, ano ito? Ito ay kabayaran para sa'yo. Sobrang generous naman. Sa huli, nag-aalala ka lang. Sandali. Itong bato. Maaari akong magbayad sa inyong kumpanya. Pero may isang hiling ako. Anong hiling? Ipahayag mo lang. Palitan ang tagapag-endorso ng kumpanya nyo. At saka, naniniwala ako na dapat mong maintindihan. Nasiraan ka na ba? Klaro namang kasalanan ng asawa mo yun. Wala namang masama ang asawa mo. Bakit ako pa ang dapat sisihin? Lahat kayo mapagsamantalang tao. Guardia. Anong nakatungo ka pa dyan? Ginoong Chu. Ngayon. Sana ay nasiyahan ka na. Ano sa tingin mo? Nasiyahan. Kaya tayo na. Tara na. Hoy, Chayanje. May oras ka ba ngayon? Labas tayo at magkape. Ikaw talaga. Wala ka bang oras para makipag-usap sa akin? Huwag mo nang pag-usapan, Kuya Tian. Pagkakita natin mamaya, sasabihin ko sa'yo. Kapatid, malas ako ngayon.
Mamaya, dadalhin kita para makilala ang kapatid ko. Makikilala mo ang kapatid mo. Ano? Ako rin siguradong magpapaganda. Para mapahanga ka. Hindi ka talaga mabibigo. Kapatid. Sa wakas, dumating ka na. Siya ay si Chayan J. Noong una, wala ka pang girlfriend. Paano biglang may asawa ka na? Mahabang kwento yan. Pero anong nangyari sa'yo? Hindi ka masaya. Chayan J. Huwag mo akong pagtawanan. Ang mga resulta ng aking trabaho ay ninakaw ng iba. At gusto pa akong paalisin. Ang girlfriend ko ay gustong makipaghiwalay. Dahil sa issue ng dowry. Wala na akong halaga, parang aso na lang. Kapatid, kung hindi mo na kaya, mag-resign ka na lang. Walang anuman. Pero paano ko naman magagawang mag-resign? Kung mag-resign ako, mawawalan ako ng pambayad sa bahay. Kung ganon, bibigyan kita ng 1,000,000 para mabayaran mo muna ang utang sa bahay. Tapos mag-resign ka na. Maghanap ng trabaho. 1,000,000. Hindi. Kayanje, saan ka nakakuha ng 1,000,000? 1,000,000. Kayanje, saan ka nakakuha ng 1,000,000? Huwag mo nang alalahanin yan. Basta't mayaman ako. Limitasyon sa transfer, konsultasyon sa customer service, higit pang mga function ng transfer, mag-schedule ng transfer. May tanong tungkol sa order na ito, reklamo. Nai-transfer na. Mayaman ka na ngayon. Hanapin mo siya at ipatanggal siya agad. Salamat, Chenje. Huwag kang mag-alala. Babalik ko sa iyo itong pera. Bukas pupunta na ako sa kumpanya. Humihingi ako ng paliwanag. Walang anuman dyan. Sasama ako sa iyo. Gusto ko ring pumunta. Tiyan, kuya. Nasa Magic City ka na, may bahay at sasakyan ka na. At meron pang maganda na magiging hipag ko. Para na akong umaakyat sa tuktok ng buhay. Sa buhay. Laging may mga hindi inaasahang bagay. Ngayon, si hipag ang nagmamaneho. Kakatanggap ko lang ng lisensya ko. Ngayon ang unang beses kong magmaneho. Ngayon tiyak na magtatagumpay tayo. Tara na. Ate, sinadya mo ba to? O hindi sinasadya? Tiyak na hindi sinadya yan. Hindi ko sinasadya talaga. Kaka-excite ko lang kanina. Akala ko ang preno ay ang accelerator. Pasensya na. Magsimula na kayo ngayon. Huwag na kayong makipag-usap sa akin. Kapag nagsalita ako, madali akong magkamali. Chayan J. Ilagay mo ang sinturon ng seguridad. Nabangga. Asawa niyang Yihan. Nakaramdam ng aksidente sa likod ng isang yeneri. Gantimpala ng blue chip building. Kahit na delikado. Pero ang misis na ito ay talagang tumama ng maayos. Nakaramdam ng aksidente. Tayo na, tingnan natin. Paano ka nagmaneho? Sobrang mabagal magmaneho. Nakaakyat pa sa likod ng kotse ko. Hindi ba siya nakakita? Talagang ikinalulungkot ko. Baguhan lang ako. Sasabihin ko sa'yo. Huwag mong isipin na ikaw ay isang simpleng dalaga. Maganda ka lang, pwede ka nang mang-api. Humihingi ako ng paumanhin. Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala na marami kayo. Para magpasikat. Hindi rin naman ako madaling apihin. Yung sasakyan mong ito. Siguro mga 7-8 taon na yan, no? Ganito. Humingi ka ng tawad sa asawa ko. Bibigyan kita ng bago. Ibigay mo sa akin ang card number. Ika-cash ko na sa'yo ngayon. Text at multimedia message. Pasensya na. Pasensya na, batang babae. Naging bulag ako sa mata. Kagagaling ko lang. Hindi ko dapat sumigaw ng ganito kalakas. Hindi ka naman naistorbo, di ba? Ayos lang ako. Yung, pinapatawad na kita. Bili ka na ng bagong sasakyan. Okay, magandang batang babae. Okay, magandang batang babae. Ngayon ay ililipat ko ang lugar mo. Maghintay ka sandali. Walang anuman. Sa susunod, kung gusto mong magbanggaan, hanapin mo ako.
Tara na. Gawain ang sistema. Dito nga pala. Dahil ito ang aking teritoryo. Maraming bagay. Ang magiging madali. Dongxi. Pumunta ka muna at makipag-usap. Tatawagan ko lang. Dadalhin na lang ako mamaya. Little Qian. Handa na ba ang resignation letter mo? Manager, naisip ko na. Maganda naman ang kumpanya. Hindi pa ako plano umalis. Hindi ba sinabi mo kahapon na magre-resign ka? Bakit nagbago ka na naman ng isip ngayon? Manager, palagi na lang tayong ganito. Dapat ay medyo boring na yan. Kakatapos ko lang mag-aral. Bata pa ako at walang karanasan. Nadawit ako sa mga bagay sa proyekto dahil sa'yo. Sige, tatanggapin ko na lang. Kung gusto mong umalis ako, dapat ay malinaw at tapat kang magbayad sa akin. At pagkatapos ay tanggalin ako. Maliit na halaga lang ang iyong kakayahan. Alam ng lahat na may mga katulad mong talento. Manatili sa kumpanya. Masaya pa nga ako na nandito ka. Paano ko naman ikaw paalisin? Nagkakamali ka ba? Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Kailangan mo akong bayaran. O aalis na lang ako. Tapos na ang usapan tungkol dito. Kung hindi mo ibibigay, hindi rin ako matatakot na palakihin pa ang usapan. Kung may lakas ka, ituloy mo. Tingnan ko kung anong klaseng gimmick ang magagawa mo. Anong mga paraan ang magagawa mo? Ngayon, dinala ka namin dito. Ngayon, ako ang kasama namin. Si Chudong na nandito. Ginoong Chu. Ikaw na ba si Ginoong Chu? Pasensya na, pasensya na. Qianje. Xiao Qian na. Tulungan mo akong tingnan. Ang kontrata sa ika-12 palapag. Gaano pa katagal bago mag-expire? Otorisadong kinatawan, Marso 11, 2026. Ang East Sin Trading sa ika-12 palapag. Ang kontrata ngayong taon. Malapit nang mag-expire sa 1 buwan. 1 buwan na lang. Malapit nang mag-expire. Gino Chu. Kahit ano paman, lahat tayo ay may kontratang pinirmahan. Ikaw, ang nagpatalsik sa aming kumpanya. Kailangan din itong bayaran ng danyos. Wala akong balak na itaboy kayo. Ngunit kahit ang manager, alam mo na, nakapirma ka na ng kontrata. Kailangan mong magbayad ng penalty. Pero sinubukan mong pilitin silang umalis, kahit na ang ilang libong piso na danyos. Ayaw mong ibigay. Anong pilit na umalis? Hindi ko alam ah. Walang problema kahit hindi mo sabihin. Xiao Qian, narinig ko na ikaw at ang manager ng Dongxin ay may magandang relasyon. Hindi si Dong Chu. Ako at siya ay noong huli lang na pumirma ng kontrata. Nagkita na kami ng 1 beses. Wala naman kaming masyadong personal na ugnayan. At saka ang kontratang pinirmahan ko sa kanya ay ayon sa proseso. Maaari nyo itong suriin anumang oras. Ayon sa proseso ito, maaari nyo itong suriin anumang oras. Huwag kang mag-alala. Sinasabi ko, dahil ikaw at ang manager ng Dongxin ay may magandang relasyon, dapat ay mas alagaan siya sa araw-araw. Ikaw. Ayos na. Sandali lang. Maliit na pera. Naunawaan na ng manager. Anong naunawaan o hindi naunawaan? Agad na bayaran ang kabayaran ni Dongxi. At ang sweldo niya. Manager, sana noon pa ganito. Ibigay mo sa akin ang pera, ayos na yon. Kahit na gusto mong ipaalis ako sa pwesto. Kailangan mo lang ibigay ang pera ng tama. Hindi ko naman maiiwasan yon. Sino bang ayaw sa pera? Tama ka. Sige na. Itong asul na gusali ay sayo. Kakatapos ko lang makuha ito kamakailan. Hindi ko inasahan. Nandito ka pala nagtatrabaho. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Amo ang building na ito ay sayo. Akala ko nagtatago lang ako lagi. Sige na. Qian, bro. Sa tingin ko, tama ang mga iniisip ko noon. Kung gusto mong umangat, imposible ang umasa sa ibang tao. Hindi ito possible. Ngayon, magnenegosyo na ako. Mag-aasawa na tayo ng mahigit 6 na buwan. Hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo. Kailan ka libre ka makailan? Dalhin mo ako para makilala ang mga magulang mo.
Yun nga, sa totoo lang. Natapos ko na ang mga eksenang kailangang kunan. Tama nga, tapos na. Pwede na akong umuwi. Pero, hindi ako naniniwala sa asawa mo. Naniniwala ako. Siyempre, naniniwala ako. Pero, kung gusto mong makilala ang mga magulang ko, kailangan mong maging handa. Huwag kang mag-alala. Kahit ang mga magulang mo, hindi ko kayang ayusin. Ano ang karapatan ko? Ayos. Yung, nanay, may oras ka bang pumunta sa akin? Walang puso mong bata ka. Ang tagal mo nang di umuwi. Bakit mo kami pinapapunta? Yun. May asawa na ako. Asawa? Anong asawa? Saan ka nagkaroon ng asawa? Nagpakasal ako kaya may asawa na ako. Kung sakaling magpakasal ka, sa kung sinong estrangherong lalaki, wala akong anak na katulad mo. Halo. Nakita mo ba? Ganyan ang kanilang ugali. Ano ang gagawin natin? Nabili ko na ang tiket. Bukas na tayo alis. Ito ang sinasabi mong asawa. Akala ko maganda ang panlasa mo. Ngayon, mukhang hindi naman masyadong maganda. Tatay. Nanay. Ako si Chu Chen. Masaya akong makilala ka. Ako at si Yang Yihan. Mahigit 6 na buwan na kaming kasal. Dahil sa trabaho. Kaya't nagparehistro lang kami. Wala pang kasal na naganap. Hindi namin ito sinabi sa mga magulang. Kami ang may pagkakamali. Seryoso ako kay Yang Yihan. Kahit na. Kasal na kami. Pero ang mga dapat ay nariyan pa rin. Walang kulang. Anong ginagawa mo? Ang dowry. Dahil sobrang bigat nito. Kaya't naghanda lang ako ng 180,000. Pakiusap, tanggapin mo muna ito. Bata, hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. 188,000 regalo sa kasal. Hindi ako nagbebenta ng anak na babae. Yang Yihan, baka ang batang ito ay napagkamalan lang. Nung nagdesisyon kang magpakasal sa kanya dahil lang sa impulsiveness. Hindi naman siya basta gwapo. Maganda lang ang aura niya. Medyo mayaman. Bukod sa mga yon, anong meron pa siya? Mama, matagal na kaming kasal. At saka, napakabait niya sa akin. Dinala ko na ang sasakyan para sa'yo. At may regalo pa. Maliit na bahagi lang ang kaya kong dalhin. Ang natitira ay nasa sasakyan. Tatay. Unang pagkikita. Hindi ko alam kung anong klaseng sasakyan ang gusto mo. Kaya pumili na lang ako ng kahit ano. At meron pa itong mga ito. Maliit na paunang regalo. Ito ay mula sa We kumpanya. Pinakamahusay na produksyon ng Black Hole series. Pinakamahusay na produkto. Gawa ng mga master. Gumugol ng 3 buwan. Sa masusing pag-ukit. Kahit na libu-libong kilo ng isda. Madali lang itong mapangasiwaan. Ako nga ay isang tao na nagiging masigasig sa pera. Ngunit, ang anak na babae na ikinasal. Nabasag na tubig. Talagang mahirap nang ibalik ito. Kaya, ito si Chayan J. Na espesyal na inihanda para sa'yo. Na ginawa ng pinakamagaling na pribadong designer. Ang mga batong nakasabit dito ay mahigit 500,000. Unang pagkikita. Hindi ko alam kung ano ang gusto ninyong dalawa. Kaya't naghanda ako ng ilang regalo. Sana ay huwag kayong magreklamo. Hindi kami magrereklamo. Ang mga regalong inihanda mo, bata ka. Sobrang maingat mo talaga. Nakikita ko ang pag-aalaga mo sa amin. Para kay Yihan. Kami ng asawa ko ay nakahinga ng maluwag. Yang Yihan, kailan ka nagpakasal? Sabi mo nga ayaw mo nang makipag-date. Bakit? Bigla ka na lang nagpakasal. Maaaring dahil lang ito sa nahanap mo na ang tamang tao. Papa, alam mo rin naman. Dumarating na ang ganitong pakiramdam. Hindi mo mapipigilan. Sige na. Kahit ano paman, sila ay kasal na. Wala tayong magagawa. Ngunit ang kasal ninyo ay kailangan pa ring ipagpatuloy. Tatay. Alam kong nag-aalala kayo kay Yang Yihan. Tinitiyak ko sa inyo na sa hinaharap ay tiyak na bibigyan ko si Yihan. Maghanda ng pinakamalaking kasal sa mundo.
Pinakamalaking kasal. Yung bilis na sinabi ko kanina. Maaasahan niyo ba yon? Hindi ko naman kayo minamadali. Kaya lang, malapit na akong ikasal. Sige, Ginoong Chu. Kailangan niyo pa ba ng iba? Mga at van ng tagapag-alaga ba? Hindi kailangan. Wala rin akong parking space dito. Pwede namang ilagay. Kung sana ay makapagbigay ang sistema. Ng isang villa, ayos lang sana. Speaking of which, kamakailan lang siyang Yihan. Matagal nang hindi nagtanong. Natulog ng maayos. Hindi. Asawa. Pagkaalis mo, nagising ako. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang uminom ng tsaa? Gusto ko lang na ma-relax ka. Ihulog mo ito. Anong nangyari, mahal? Bakit bigla kang tumingin sa tasa na ito? Hindi mo na gusto? Sige na. Nakatulong na ako sa'yo. May bug sa sistema. Talagang mahirap itong iCard. Congratulations. Asawa si Yang Yihan, si Yan Ho. Nabasag ang isang bote ng Bordeaux na nagkakahalaga ng 25,000. Pulang alak. Gantimpala, isang modernong ganap na otomatikong matalino. Mahal na villa. May bahay na kami. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang sanang isabay ang. Ayusin mo rin ang mesa. Hindi. Asawa. Nabasag, mabuti na lang. Mahal. Sa nakaraang buhay ko ba, ay nailigtas ko ang kalawakan. Dahil sa'yo. Ito ang pinakamapalad na bagay sa buhay ko. Ang tanga. Ang makatagpo sa iyo ay ang pinakamapalad na nangyari sa buhay ko. Ang makilala ka ay ang pinakamalaking swerte ko.